Manggagaling sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng Department of Social Welfare and Development ang fuel subsidy dahil may tuturing na umanong individuals in crisis ang mga tsuper. Kaya sa puntong ito mga kausap natin DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Hi Cheryl, magandang tanghali. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. At salamat din po. Sec, ilan po yung tinatayang makikinabang dito sa 5,000 fuel subsidy at paano po ipatutupad ang programang ito? Okay, una Cheryl, ang utos nga ng ating Pangulo ay siguraduhin na yung mga apektadong mga tsuper natin, mga tricycle drivers, jeep drivers, at iba pang public utility vehicle drivers, maprotektahan natin sa mabilis na panahon. Madiin na utos ng ating Pangulo yan. Kaya nga agad-agad na gumalaw ang DOTR, pati ang DSWD, sa pamamagitan ng pagpapamahagi nitong 5,000 cash relief assistance. Magsisimula ito next Tuesday sa Metro Manila para sa ating mga tricycle drivers. Ang ginagawa na natin ngayon, nililikom na namin ang listahan mula sa mga local government units ng Metro Manila para maipasok na sa schedule starting Tuesday at tinataya namin ang mga 139,000 na mga tricycle driver kaagad na makakatanggap ng 5,000 mula sa DSWD sa 3 araw. Pagtapos yan, sisimula naman natin mga jeepney drivers and then pati na rin yung mga iba't ibang tsuper sa labas ng Metro Manila. Bakit po tricycle drivers muna, Sec, yung dito sa Metro Manila ang uunahing mabibigyan po ng tulong? At pare-pareho din po ba lahat ng pampublikong sasakyan, tigpa 5,000 or depende sa kung anong minamaneho? Very good question. Una, yung mga tricycle drivers na Metro Manila ang inuna, then susunod na yung mga nasa ibang labas ng Metro Manila na mga syudad at yung mga iba pang apektadong tricycle drivers. Kasi tatanda natin, mas mabilis likumin yung listahan yan dahil para makapasada ka sa mga local government units sa mga lugar mo, kumukuha ka ng license to operate annually sa inyong local city hall. So very fresh pa yung mga listahan yan. So, sa katunayan, mamaya, nasa kamay na namin yung mga listahan. Kaya alam ko nga, 139,000 yan. Then susunod na yung mga ibang tricycle drivers sa labas ng Metro Manila. Now, yung jeep operate drivers, pati na rin yung mga iba pang public utility vehicle drivers, lilinisin pa ng DOTR ang listahan. Kasi halimbawa, sa isang jeep, nasaltalaan nila 2 driver, pero minsan pala, naging 3 na, napalitan na yung driver. So, susunod na rin kaagad yun sa mabilis na panahon. Nag-usap lang kami ni Secretary Lopez kanina. Sabi niya, mabibigay na rin yan sa akin next week. So, mag-aabot-abot naman yan. And yung tanong niyo kung 5,000, pauna lamang yon. Imo-monitor natin yung bawat sektor, pati na rin yung duration nitong pagtaas ng presyo ng langis. At tuloy-tuloy naman yan kung kakailanganin pa, masusundan pa. Ang importante ay masimulan. At Cheryl, ang importante ay masimulan sa mabilis na panahon, pero at the same time, ma-monitor natin na kung tatagal pa to, may sapat naman na pondo ang DSWD. Okay. Pag pinag-usapan po natin yung kabuuan na pwedeng ipangtulong po or gamitin na pondo ng AICS ay aabot sa 30 billion pesos? Tama, Cheryl, sabi nga ng Pangulo, gamitin ang lahat ng pwede namin gamitin na pondo para matulungan ang mga nangangailangan nating kababayan. Ang AICS natin, 60 billion yan, pero ang in-earmark na namin, 30 billion, kasi nga may mga iba pang lumalapit sa opisina bukod sa mga tsuper. Kasi ang DSWD is for everybody, for medical assistance, burial assistance. So initially, may 30 billion na naka-earmark. Sana umabot to hanggang, sabihin, wag na sana tumagal pa yung gulo sa gitnang silangan, pero kung tatagal yan, meron talagang nakalaan na pondo. Ay, sabi nyo nga po, within 3 days siguro, itong nasa NCR na nasa 139,000 na tricycle drivers, makakatanggap na niyan. Kailan po ang target na maramdaman din naman o masimulan mabigyan yung mga nasa probinsya? Cheryl, nagko-coordinate na rin kami ngayon sa mga iba't ibang local government units. Kinokolate na rin natin. So sunod-sunod na yan. Hindi na yan malalayo sa isa't isa. Yun pong paglilinis muna ng mga listahan para sa jeepney or TNVS na mga drivers ay kung Tuesday po, within the week din ba ang target na mabigyan din yung mga iba pa pong tsuper natin?
Cheryl, mahirap magbigay ng exact na petsa. Basta ang usapan namin ni Secretary Lopez, next week ibibigay niya na yung listahan sa amin and then gagalaw na kami. So, hindi na yan yung may agwat pa, sunod-sunod na yan. Ang tanong din po ng mga kababayan natin, paano rin masisiguro ng DSWD na makakarating nga po sa tamang benepisyaryo yung ayuda, lalo na sa dami nga ng mga driver. Ilan po ba ang tansya nating mga drivers na makikinabang po dito, Sec? Cheryl, kaya mahirap magbigay sa iyo ng numero kasi iniipon pa. Pero sa Metro Manila, kaya ko sabihin sa iyo, 139,000 na tricycle drivers. Kasi nakuha ko na kahapon yung bilang eh. Now, Cheryl, yung pangamba na hindi makakarating, well, alam nyo, ang magkaganda nito kasi itong mga to, kumukuha ng license to operate to. Whether you're a tricycle driver, you get a permit from City Hall to be able to para mamasada. Ang LTFRB naman para sa mga ibang public utility vehicles. So, meron talaga mga database. Ina-update lang ng mga iba't ibang ahensya para talagang masigurado natin na accurate at relevant or up-to-date yung mga listahan na gagamitin. Challenge po ba, baka maging challenge, Sec, kagaya yung mga operators. Sila ang maibibigay na lista, pero yung mga nagmamaneho ng mga jeep na yon, baka mag-react or baka makakuha tayo ng reklamo na hindi po nakarating sa amin ng buo yun. No, Cheryl, kaya nga drivers, if you look at our transcript, lagi namin sinasabi drivers. Kaya nga sa local, sa hanay na local government unit sa tricycle, alam nila yan kasi nagbibigay sila ng license to operate, hindi lang naman sa operator, kundi yung mga driver eh. May mga database talaga yan. Ako, Cheryl, naging mayor kasi ako, kaya alam ko yung detalyeng yan. So, ang listahan, halimbawa, ng mga jeep drivers, kaya rin yan i-produce ng mga local government units kasi may mga associations yan eh. May mga JODA, may mga TODA. Ang kailangan lang yan, ipunin ng mga local government unit to update. Pero alam niyo sa tricycle, updated yan kasi kaka-Enero lang eh. Annual ang renewal ng mga license to operate yan. So, katulad namin sa Valenzuela, alam ko yan, 6,000 yan, kasi annually nagpapa-update yung mga yan. Now, yung sa mga jeepney drivers, sabi ni Secretary Banoy, meron sila, pero gusto pa nila na mas accurate. Kaya nagpapatulong rin sila sa mga mayor para i-clean up yung list ng jeepney drivers naman. May posibilidad po ba? I know, unang bugso pa lang, hindi pa nga naibibigay, sisimulan pa lang, nagtatanong na yung ilan, may ikalawang bugso naman kaya itong ayudan to kung patuloy pang tataas ang presyo raw po ng langis? Cheryl, ang direktiba ng Pangulo for as long as it takes. Kaya nga na yung halaga na 30 billion ay naka-earmark nakatabi na yan. So sana matapos na yung gulo sa gitnang silangan, pero pag hindi naman natin kaya ma-assure yun, habang sa kakailanganin, handa ang pamahalang nasyonal na rumisponde at tumulong sa ating mga vulnerableng tsuper. Isasapat ho ba ang ating budget? May mga pagkukunan po ba talaga tayo kung sakali man ayaw na nating tumagal, pero kung sakali mang hindi pa mag-end soon itong gulo po sa Middle East? Marami, Cheryl, kung talo na nabanggit ko, yung buong yung buong general appropriations ng AIX is 60 billion. 30 billion muna yung in-earmark natin, so meron pang kalahating natitira. Pero alam ko naman na baka sabi mo, syempre may mga iba rin pangangailangan pa. Pero we will respond accordingly. May mga iba pa tayong mga iba't iba pang programa sa loob ng department at sa mga ibang department like sa DOTR, meron din sila na pwedeng gamitin sa pagtulong. Sabi nga ng Pangulo, whole of government approach. Lahat kami sabay-sabay na kikilos. Ito pong pinag-uusapan natin na ayuda, yung 5,000. Imo-monitor po ba kung talagang, kasi marami nalilito, baka akala yung fuel subsidy, pambili lang talaga ng gasolina, or pag nahawakan na nila yung 5,000 pesos, bahala na sila kung paano nila gagastusin yun. Ang tawag namin sa provision na yan, sa guidelines ng DSWD, is cash relief assistance. Tulong pinansyal yan. So, ibibigay natin yan sa tsuper. We empower them to decide saan niya ba gagamitin yon. Kasi, alam naman ng mga tsuper for themselves saan nila talaga kailangan yon. So, ang tawag dyan, cash relief assistance, not necessarily pang fuel lang, pero para matulungan, maibsan yung pasan-pasan na burden ng ating mga tricycle drivers at iba pang drivers. I'm sure aapila ang ibang sektor, Sec.
ito para sa transport sector. May tinitingnan ba, may posibilidad ba na i-consider yung iba pang sektor na maaaring tulungan po ng DSWD? Cheryl, we'll have to work together with the other departments kasi may kanya-kanya kaming mandato. Halimbawa, sa hanay ng agriculture, I'm sure pinag-aaralan na yan ng Department of Agriculture. Pero gusto ko lang malaman nyo na ang DSWD, laging handang umagapay sa ibang departamento, lalong-lalo na pag yung mga vulnerable na ang pinag-uusapan. Kagaya po niyan, Sek, may mga OFWs na po na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. May tulong din bang separate, apart from the other agencies, ang DSWD Yes. para dun sa mga repatriated workers? Yes, Cheryl, sa katunayan, pag tignan yung mga letrato, pag sumusundo ng mga repatriated worker, 3 ahensya yung makikita nyo doon. Department of Migrant Workers, nagbibigay sila ng kanilang tulong pinansyal. Nandun yung OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration. Meron ding package of benefits yan. At nandun rin lagi ang DSWD. Kasi tumutulong kami sa psycho-emotional o psychosocial intervention. Pero sinusuri rin namin, kailangan ba nito ng livelihood assistance para magamit namin yung Sustainable Livelihood Program namin? Kailangan ba to ng AIX? Kasi yung pamilya may krisis na pinagdadaanan bukod doon sa pagkawala ng trabaho. Meron ba diyang may sakit sa pamilya? So, whole of government approach, hindi naman ito kaya ng isang ahensya. Dapat lahat kami tulong-tulong. Siguro po, Panghuli Secretary, mensahe na gusto nating ipaabot sa gitna nga ng ganitong pagtaas po ng particular presyo ng langis at inaasahan na magsusunod-sunod dito, tuloy na tension po dito sa gitnang silangan. On behalf of the government, ano po ang mensahe natin sa ating mga kabatid? Sa ating mga kapatid na nanonood at nakikinig sa programa na to, sa utos ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan niya ang DSWD at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na siguraduhin na ang mga vulnerable na maapektuhan nitong krisis na to matulungan sa mabilis na panahon. Huwag ko kayo mag-alala, ang DSWD at iba pang government agency ay handang rumesponde sa katunayan. Next Tuesday, magsisimula na tayo para sa mga tricycle driver at tuloy-tuloy na to hanggang sa ma-cover natin yung mga dapat tulungan. Marami pong salamat sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian.